God's faithfulness throughout the year. Amen? So sa Tagalog ay, ito po ay pasasalamat natin sa ating Panginoon sa katapatan ng Diyos, no? Sa buong taon na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. At naniniwala po ako sa buong taon nakaranas po tayo ng mga problema. Sino po yung walang problema? Wala, no? Kapag wala kang problema, nasaan na tayo? Nasa sementeryo na. No? So hanggat tayo ay buhay pa, laging may problema. Kaya sa buong taon, lahat po tayo ay nakaranas ng mga masasakit na karanasan. Sa mga bus ay nakaranas ng sakit, karamdaman. Yung iba sa atin ay nabigo, na-disappoint. Ang iba sa atin ay nasaktan, no? So ang dami pong mga nangyari sa buong taon na ito. Pero ang isang sigurado, naging tapat ang ating Diyos. Amen? Kaya po ating pag-uusapan ang katapatan ng Diyos sa atin sa buong taon. Now, ang ating pong verse is, nakalagay po dyan yung English, Lamentations 3:23, "The love of the Lord never changes, His mercy is endless." Sa Tagalog po, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago, ang kanyang habag ay walang katapusan. Meron po actually tayong awitin na ganyan na ginawa namin ni Pastor. No? Di nagbabago. Ano nga yun? Di ka nagbabago, walang hanggang pag-ibig mo. Okay, so napakaganda pong biblical reference nito. So ngayon, isipin po natin, ang isang matandang puno, no? Ito po ay isang illustration lang, isang matandang puno na nakatayo sa gitna ng daan o sa gitna ng isang malawak na bukid, no? At sa loob ng maraming taon, ito ay dumanas ng maraming bagyo, maraming malakas na hangin, pero po siya ay nanatiling nakatayo. Amen. Para pong ito ay illustration po, ganun din po ang Diyos sa ating buhay. Sa bawat pagsubok, sa bawat pagbabago ng panahon, siya po ay nananatiling tapat at hindi nagbabago. Alam niyo po, pag dumadaan kami dito ni Pastor papunta sa Carmona, ang dami pong malalaking puno doon. At every time na nakikita ko po itong mga puno na ito, lagi po itong nangungusap sa akin na ang dami ng pinagdaanan ng mga punong ito. Kasi grabe po yung mga branches niya, as in ang tataba, ang lalaki po. Sa tabi po ng golf course, may golf course ko po yun, kung familiar po kayo. Yung dadaanan na yung puro malalaking puno. At tinitingnan ko po yung mga puno na yun pag dumadaan kami. Sabi ko, grabe itong mga puno na to. Ang dami siguro nitong napagdaan ng bagyo, pero nananatili silang nakatayo. At minsan nangungusap ito sa akin. Nangungusap po sa akin na sinasabi na katulad ng isang puno, no, na matibay na puno, na naging tapat na laging nandyan, na kahit anong bagyo, nandyan pa rin siya, nagbibigay lilim pa rin siya, nagbibigay bunga pa rin siya. Ganun din ang ating Diyos sa langit. Amen? Naging tapat din po sa atin. Hindi siya nagbabago. Ngayon po, ang tanong ko, ano ang naging matibay na puno mo ngayong taon? Amen? Paano mo nakita ang katapatan ng Diyos? Amen? Nakikita po ba natin na ang ating Diyos ay tapat? Amen? Again, sabi po dun sa ating binasa, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang kanyang habag ay walang katapusan. Maaring may mga tao, ang bilis magbago. Okay? Ang mga tao, magaling mangako. Ang galing magsabi ng magagandang salita sa iyo. Pero sa isang iglap, biglang mawawala, biglang magbabago. Amen? Pero ang ating Diyos ay nananatiling tapat at kailanman ay hindi magbabago. Alam niyo po, itong context nitong lamentation, or sa Tagalog po, ito ay aklat ng mga panaghoy. Okay? Parang tumataghoy. Alam niyo po ba yung Tagalog nun? Yung tumataghoy. Okay? So isinulat po ito pagkatapos ng pagkabagsak ng Jerusalem. Kaya po may akda po nito ay si Jeremiah, no? Kaya si Jeremiah po ay isang lingkod ng Diyos na nagluluksa dahil sa pangyayari sa bansang ito. At dito po natin makikita na sa pagkakatapon nila, no, ang katapatan ng Diyos, sa kabila ng kanilang karanasan, ang katapatan po ng Diyos ay naging sandigan
ng mga taong nagdurusa. Amen? Kaya po ngayong araw na ito, ngayong oras po na ito, ating pag-uusapan kung saan ba naging tapat ang Diyos. Ngayon, tanungin mo, saan nga ba naging tapat ang Diyos sa buhay ko? Number one, amen, God's faithfulness in trials. Amen? Katapatan ng Diyos, saan? Sa ating mga pagsubok. Sino pong naniniwalang naging tapat ang Diyos sa mga pagsubok na nagdaan sa buhay mo? Amen. Isaiah 43:2, ang sabi po dito, when you walk through deep waters, I am with you. When you walk through fire, you will not be burned. Hindi ibig sabihin magpakapaso ka at magpakalunod ka. Ang ibig lang pong sabihin niya, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, naroon ang Diyos. At sa Tagalog po dito, ay sabi po dito sa Isaiah 43:2, kapag ikaw ay naglalakbay sa malalim na tubig, kasama mo ako. At kapag ikaw ay naglalakbay sa apoy, hindi ka masusunog. Alam niyo po, lahat tayo nakaranas ng mula pagkabata. Bata pa lang po tayo, nakaranas na po tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Tama po ba? Bata ka pa lang, naging teenager ka, hanggang sa naging adult ka, hanggang sa ikaw ay nag-asawa, nagkaapo, nagkaanak. Dumaan ka sa napakatinding pagsubok ng buhay. Pero mula nung pagkabata mo hanggang sa kasalukuyan, nakita mo ang katapatan ng Diyos. Nakita mo ang pag-ibig ng Diyos. Nakita mong iningatan ka ng Diyos. Kaya ka nga nandyan nakaupo. Dahil naranasan mo ang biyaya, ang katapatan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po nilagay ko dyan, ang mga pagsubok ay hindi nag-aalis ng katapatan ng Diyos. Ito'y nagbubukas ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, kapag po tayo ay may pagsubok, ang sasabihin po natin ay, Lord, thank you! May pagsubok na naman. Dahil ito ay pagkakataon na makita ko na ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat sa buhay ko. Hindi po kapag may pagsubok, hala, may problema na naman ako. Ayoko na magsimba. Hindi pala talaga totoo ang Diyos. Ayoko nang gawin yung mga tama. Gagawin ko na lang ang mali. Amen? Hindi po. Kapag may pagsubok, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Kapag may pagsubok, lalo tayong mag-worship. Kapag may pagsubok, lalo tayong manalangin. Dahil ang sabi, ito ay opportunity. Ito ay oportunidad na magbubukas para makita natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya lagi niyo pong sabihin, Lord, may pagsubok man, excited ako. Kasi may magandang bagay na mangyayari sa buhay ko. Amen. Lord, pagkakataon ko na naman, may pagsubok, Lord. Wala na naman akong pambayad ng bills, pero okay lang, Lord. Alam kong ito ay pagkakataon na makita ko na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan. Hallelujah. Naalala niyo po ba nung panahong pandemya, ng pandemic, ang daming taong nawala ng trabaho. Pero marami ding nagtiwala sa Diyos. At pagkatapos ng mga ganong klaseng pagsubok, maraming nagkaroon ng mga bagong opportunity na hindi nila akalain yung mga business nila ay magbo-boom, lalaki at magiging sikat. Marami pong maraming kumpanyang nawala, pero ang dami ring mga trabahong nagbukas, mga businesses na nagbukas. Kaya nga sinasabi po natin, ang pagsubok na ito, hindi po ito parang gusto mo nang sumuko. Kailangan makita mo na may gagawin ang Diyos sa pagsubok na pinagdadaanan mo. Amen? It's another opportunity for you to see God's goodness and faithfulness in your lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Number 2, katapatan ng Diyos.
God's faithfulness in provision. Sige nga po, sabay-sabay po nating basahin ang Philippians 4:19. My God will supply all your needs according to His riches and glory. Kaya po nilagay ko dyan, ang Diyos, ano pong nakalagay dyan? Ang Diyos ayon sa Kanyang, ang Diyos ay nagbibigay sa lahat ng kailangan natin, madalas sa pamamagitan ng ibang tao. Naranasan niyo po ba ito? Kapag may pangangailangan ka, pag nag-pray ka, tapos may gagamitin si Lord, hallelujah! Wala kang ulam, magugulat kami magbibigay sa'yo. Wala kang pamasahe, magugulat kami nagpapadala sa'yo, may nagbibigay sa'yo. Wala kang kakainin, di ba? Pas may manlilibre sa'yo. May ginagamit ang Diyos na mga tao para pagpalain ka. Amen. Ganun po ang ating Diyos. Siya po ay tapat sa kanyang sa provision, sa kanyang pagbibigay sa atin ng mga pangangailangan. Amen. Kaya nga po, kami ni Pastor, for 3 years na, almost or more than 3 years, hindi ko na nga po alam, ang Diyos ay naging mabuti. Alam niyo po, sa taong ito, talagang hindi ko mabilang kung ilang beses kaming nakaranas ng biyaya ng Diyos. Ang aming bills po, laging kailangan namin ng 30,000 per month. Yan po ang talagang kailangan namin. At magugulat po kami, sa taong ito, nakaranas po kami na may tumatawag sa amin, nagme-message, Pastors, I will give you 30,000. Ilang beses po yung nagpapadala sa amin ng 30,000 just to bless us. Pastors, I will give you 20,000. Minsan 10,000. Sino po kaya sa tingin nyo ang kumikilos? Amen! Sino pong tao ang basta na lang magbibigay at magbibless sa amin? Kung hindi siya hinipo ng Diyos. Pinagpala ang mga taong ito. Kaya naman sa sobrang pagpapala, they want to bless us. Gusto nilang magtanim sa amin, mga lingkod ng Diyos. Amen. At nakakatuwa po kahit some of you na nagbibigay sa amin ng pagkain, pinagluluto kami. We are so blessed to have you. Dahil alam po namin na kayo ay biyaya ng Diyos sa amin. Kayo ay ginagamit ng Diyos. Amen? At ang dalangin ko naman, ang dalangin po namin ni Pastor ay ang pagpalain kayo. Pagpalain ng lahat na nagbibigay, ang nagtatanim sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Praise God. Napakasarap pong magbigay. Pero sa pagbibigay po, hindi palaging nagbibigay na parang gusto mong trip mo lang magbigay. Kailangan nagbibigay ka sa mga tamang tao. Okay? Dapat nagbibigay ka sa mga tamang tao. Matthew 7:6 sabi doon, do not give dogs what is holy. Do not throw your pearls before pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you into pieces. Ano yung sabihin nun? Kapag meron kang mga bagay na gustong i-bless or meron kang mga pagpapala, hindi kung saan mo lang ibinibigay. Ibigay mo sa mga tamang tao. Kasi kapag nagbigay ka sa sugalero, anong gagawin nun? Hindi pang susugal lang. Hindi ka aani sa ganong tao. Ang tinutulungan mo, ang binibigyan mo, dapat tamang tao, tama ang puso, matabang lupa para ikaw ay umani pagdating ng panahon. Kaya masarap magbigay sa church. Masarap magbigay sa mga lingkod ng Diyos, yung mga kapwa mo, mga nangangailangan, tulungan mo. Diyan po masarap magbigay. Dahil kapag ginawa po natin yon, ay ginawa rin natin sa ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 3. Katapatan ng Diyos, no? God's faithfulness in relationship. Philippians 4:6-7, do not be anxious, bring your request to God, and His peace will guard your heart. Huwag kayong mabalisa, sabi daw. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ano ba yung mga iniisip mo araw-araw? Masyado kang nababalisa. Sabi doon, kundi sa lahat ng inyong kailangan, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, ipahayag ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat
ng pag-iisip ay magbabantay sa inyong mga puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nilagay ko po dyan, ang Diyos ay nagpapanumbalik ng mga nasirang relasyon kapag ito'y dinala natin sa Kanya. Meron bang mga nasirang relasyon? Sa taong ito, meron bang kanakaalitan? Sa taong ito, may nakatampuhan ka ba? May nakasamaan ka ba ng loob? Amen? Pero ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ang nag-aayos ng mga nasirang relasyon. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, amen, patuloy ang pangunawa, ang pagmamahal mo sa tao. Ako po, sa dami ng aking madalas din po ako ma-disappoint. Madalas din po ako masaktan. Madalas din po akong magalit, mainis. Pero kapag nararanasan ko ang pag-ibig ng Diyos, naaalala ko kung paano ko inibig ng Panginoon. Bumabalik, naayusin ko yung puso ko. Inaayos ng Diyos ang ating mga puso. Amen? Ang Diyos po ay tapat. Katapatan ng Diyos sa ating mga relasyon. Kaya halimbawa, kung kayo po ay may kaibigan, kung kayo ay may pamilya na madalas na nakakaaway mo, madalas na hindi kayo nagkakaunawaan, okay? Gusto mo nang itakwil kasi parang walang pagbabago. Lagi po nating tandaan ang pag-ibig ng Diyos. Imbis na itakwil mo, habaan pa natin ang pasensya. Mahalin natin at isipin natin na, Lord, kaysa itakwil ko tong tao na to, mamahalin ko at hahabaan ko ang pasensya ko. Amen? Lord, minahal mo ako kaya mamahalin ko to. Napakahirap po, sa totoo lang. Kahit ako po, danas ko po, napakahirap magmahal. Pero parang may nagtatawanan sa likod kasi nakaka-relate sila. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal kita. Okay? Hindi kita itatakwil, mahal kita. Praise God. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante ng pag-uusap sa pamilya. Kung kayo po ay may pamilya, masarap pong nagkakakwentuhan, nagkakausap-usap, mga problema, na ihahayag mo minsan ang iyong sama ng loob. Alam mo, kapatid, minsan ako'y naiinis sa'yo, hindi ko gusto ang ginagawa mo. Alam mo, napaka-importante po niyan. Ako po sa pamilya ko, lagi po ako nagsasalita. Kapag may nakikita akong mali, dinidiretso ko. Sabi po, lakas ng atin Parang siya yung tawag doon? Guilty na guilty. Parang nalaman agad nila na ikaw yung madalas mapagalitan, ano? Okay? Sabi sa Bible, open rebuke is better than secret love. Kasi mahal mo Kapag mali, itatama mo kasi mahal mo siya. Ayaw mo siyang makitang maging pag-usapan ng tao. Di ba? Kapag ang kaibigan mo, kapatid mo, kasamahan mo, may nakikitang mali, ayaw mong may masabi ang tao, kaya ikaw na lang, sasabihin mo, kasi mahal mo siya. Amen po ba? Kaya open rebuke is better than secret love. Hallelujah. And next, God's faithfulness in growth. 2 Peter 3:18, grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po ngayon, lumago kayo sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. So mga kapatid, ang paglago sa spiritual na buhay ay patunay na katapatan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay lumalago, ang kaalaman mo, katapatan yun ng Diyos sa buhay mo. Nung dating ikaw ay walang kaalam-alam sa buhay, nung dating ikaw ay parang, ang prayer lang ang alam mo is yung pag-pray yung pagkain. Lord, thank you for the food. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, dapat tayo lumalago. Amen. Kailangan nadadagdagan ng kaalaman natin. Kaya po napaka-importante ng ating ginagawang ito. Kaya po tayo ay may life group. Every Friday, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Life group sa youth, sa men's, kailangan ina-atenan. Kailangan tayo po ay excited na matuto.
Kung hindi po tayo natuto ngayong 2025, for 2026, let us be excited, Lord. Gusto ko nang matuto. Gusto kong lumalim. Gusto kitang maunawaan. Gusto kita, Lord, makilala sa buhay ko. Ayoko na, Lord, maging katulad ng dati na laging walang alam. But this time, Lord, gusto kong matuto. Gusto kong makasama ka, Panginoon, pagdating ng araw. Dahil kilalang kilala kita at kilalang kilala mo ako. Amen. Kaya tayo nag-aaral ang salita ng Diyos kasi gusto natin darating yung panahon. Kilala ka ni Lord. Napakasakit na makita o marinig na sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Lord, ako yung nasa fire starters. Lagi akong nag-church, Lord. Nagbibigay pa nga ako ng pagkain eh. Andun ako, Lord, sa likod palagi. Hindi mo ako napapansin, Lord. Sabi ni Lord, anak. Baka hindi ka tawagin anak eh. Laika, di kita kilala. Jasper, pero hindi talaga kita kilala. Napakasakit po nun. Kaya napaka-importante habang ikaw ay buhay pa. Habang ikaw ay humihinga pa. May pagkakataon ka pang mag-serve kay Lord. May pagkakataon ka pang makilala siya. Kapatid, huwag mong sayangin. Nung isang araw lang, kailan lang namatay yung isang pinupuntahan namin ni Sister Cathy. Ang pangit nung nakaraan. Ang pangit ng buhay ng matandang yon. Kinikwento sa akin ni Sister Cathy, hindi maganda yung background ng family niya, yung mga ginagawa niya. Pero siya po ay nagkasakit, matinding sakit, nagka-pneumonia siya. Tama ba, kapatid? Hanggang sa pinuntahan namin ni Pastor, pinag-pray namin, nakaratay po yung matanda. Hindi namin siya totally napatanggap kay Lord kasi natutulog siya, ayaw namin gisingin, pero pinag-pray namin. Pagkalipas ng isang linggo, nag-message sa akin Sister Cathy, Pastora, mukhang nanghihina na talaga, mukhang hindi nakakayanin. Sabi ko, Sister Cathy, patanggapin mo. Siyempre, nagda-doubt si Sister Cathy, paano po gagawin, ano pong gagawin ko, ano pong sabihin ko. Ginaid ko, Sister Cathy, ito ang gagawin mo, ito ang prayer mo. Ito yung mga verse, basahin mo sa kanya, patanggapin mo, pasunurin mo, ito yung panalangin. And through enough, ginawa po ni Sister Cathy, sinunod niya ang banal na spirito, sinamahan siya ng banal na spirito, tumanggap sa Panginoon, ang matanda. At araw-araw po, pinupuntahan ni Sister Cathy, pinagpipray. Sabi nung matanda, Cathy, pag-pray mo naman, nakunin ako ni Lord. Sabi ni Sister Cathy, ang Diyos lang po ang nagpapasya. Si Lord lang ang magpapasya kung kailan kanya kukunin. Basta mag-pray ka, manalangin ka sa Panginoon. At nung isang araw po siya ay namaalam. Sabi nga po ni Sister Cathy, payapang namatay yung matanda. Pero nakakapanghinayang po, na sa huling sandali niya lang nakilala si Lord. Kaya po, kapag tayo ay may pagkakataon na magsilbi, mag-serve, at mas makilala ang Diyos, gawin na po natin, mga kapatid. Huwag po nating sayangin ang oras. Kung kailan nakaratay ka na at doon mo lang sasabihin, sige, pag-pray mo ko, tatanggapin ko si Jesus. Kasi wala ka nang magagawa. Maaring masave ka, yes, mapunta ka sa langit dahil tinanggap mo si Jesus, pero wala ka man lang mansion. Unlike sa mga kapatiran mo na talagang nag-serve kay Lord, binigay ang buhay hanggang sa mamatay, malaki ang mansion sa langit. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi dito ang ating buhay. Lahat tayo dito ay temporary. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Pero ang tunay na destinasyon natin ay doon sa langit. Kung kilala ka ni Lord. At ngayon mapapatanong ka, Lord, kilala mo ba ako? Kilala kita, Lord. Pero ako kaya kilala mo? Madaling magsabing kilala mo ang Diyos. Pero ang tanong, kilala ka ba ni Lord? Nakikita ka ba niyang nananalangin? Nakikita ka ba niya nag-aaral ang salita niya? Nakikita ka bang nakikinig sa mga lingkod ng Diyos? Nakikinig ka ba sa sinasabi ng Biblia? Ginagawa mo ba ang tama? O nandun ka pa sa kasalanan?
Kapatid, hindi na ito yung oras na sumausaw ka pa sa kasalanan kasi kawawa ka. Ito yung panahon na kailangan bumalik ka sa Diyos at iwanan, talikuran, takbuhan ang kasalanan ng mundong ito. Maniwala ka, gaganda ang buhay mo, magiging maayos ang buhay mo, hindi lamang dito, hanggang doon sa langit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And next, God's faithfulness in celebration. Psalms 107:1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Sabay-sabay nga po, His love endures forever. Okay? Praise God. Katapatan ng Diyos sa pagdiriwang. Pasalamatan ng Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya ang pagsamba po ay natural na tugon sa katapatan ng Diyos. Kaya naman, kapag na-experience mo ang katapatan ng Diyos, ang gagawin mo, wala kang ibang gagawin kundi ang magpasalamat, magpuri, sumamba sa Kanya. Dahil na-experience mo na pinagaling ka niya mula sa sakit. Na-experience mo na niligtas ka niya mula sa kapahamakan. Yung broken-hearted ka, niyakap ka ng Diyos. Nung nasasaktan ka, nandiyon ang doon ng Diyos. Amen. Kaya naman, anong gagawin mo pag na-experience mo lahat ng iyon, kapatid? Wala kang ibang gagawin kundi, Lord, thank you. Lord, salamat sa buong taon. Hindi mo ako pinabayaan. Lord, nakumuntik na akong mamatay. Nandun ka, Panginoon. Niyayakap mo ako. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang makakapantay sa Diyos. Kaya kapatid, kung nauunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi enough lahat ng ginagawa natin. Kulang pa lahat ng ginagawa natin sa dami ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Sa 1 Kings 8:24, basahin ko po yung Tagalog. Panginoong Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad mo sa langit o sa lupa, na nagpapanatili ng tipan at nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig sa mga lingkod mo na naglalakad sa iyong harapan ng may buong puso. Ang verse po na ito ay bahagi ng isang mahabang panalangin po ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ay isa sa pinakamatalino, mayaman na lingkod ng Diyos. At ito po ay sinabi niya nung time na itatalaga niya po ang temple, no? Or bilang isang banal na lugar para kay Yahweh. At si Solomon po ay pinapahayag niya po itong mga salitang ito bilang pagpapahalaga at pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanila. Si Solomon po ay nagpapasalamat kay Yahweh sa kanyang mga biyaya. At ito ay isang panalangin niya na siya po ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayong po lahat ay tumayo. Sa mga pagsubok po, ang Diyos po ay kasama natin. Sa buong taon, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Sa provision, sa trials, naging tapat po ang ating Panginoon. Ang tanong ko po ngayon ay, ano ang nakita mo? Katapatan ng Diyos sa buhay mo? Saan naging tapat ang Diyos? Saan naging tapat ang Diyos? Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Alalahanin mo, saan naging tapat ang Diyos? Ano yung pagsubok na pinagdaanan mo ngayong taon na napagtagumpayan mo?